Sunog! Sunog! Nasusunog ang buong building. Yan ang sigaw ng mga tao. Nagpapanik, nagtatakbuhan. Imagine, in the middle of the night, you woke up and the building is on fire where you are living with your family. Usok sa paligid, walang makita, madilim. People are panicking, running in different directions, searching for a way out. May nagbukas ng bintana, may nagbukas ng kung ano-ano. Some are trying to force the windows open. Others are hiding under the bed. Yung iba na sa kubeta, hoping that the danger will pass at mawawala rin ang apoy. Maya-maya, dumating ang mga bombero. The firefighters would say something very warning for all of us. There was certainly a marked exit the whole time. Meron naman talagang isang pinto lang na magliligtas sana sa lahat. Nakalagay, fire exit. One door that led to safety. Problema, maraming mga tao, iba-iba ang ginawa, iba-iba ang pinuntahan. Not everyone chose the safe door, the fire exit door. In moments of crisis nga naman kasi, the issue is not always the absence of a way out. Sometimes, the issue is choosing the wrong way out. Ganon din daw sa ating buhay, higit sa lahat sa ating kaligtasan. Madalas, marami tayong sinusubukang paraan patungo sa Diyos. Marami tayong mga para-paraan, diskarte, para tayo ay mapatawad, maligtas, at mapunta ng langit. Pero isa lang talaga ang daan. There's only one exit door towards heaven. At yun ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Yung binasa nating talata, John chapter 10 verse 9, Jesus made a bold and loving declaration. I am the door. Ako ang pinto, sabi ni Jesus. He does not say he is one of the many doors or one of the many options. He does not present himself as one path among many paths. He stands as the only entrance to true life, the only door to salvation, the only way to God. So today we'll talk about this. Whosoever believes, entering salvation through Christ. Alam nyo, sa buhay natin sa mundong ito, maraming mga nagpapanggap na pinto. Maraming mga pinto nagsasabi, dito ka pumasok, dito ka pumunta, maliligtas ka. Ito ang sundan mo, mapupunta kang langit. We live in a world full of doors, ideas, beliefs, and promises that claim to lead us somewhere better. Yet Jesus invites us to stop searching and start entering. The question is simple. Will we recognize the door and will we walk through it? Yan ang ating tanong sa umagang ito. Si Jesus lang ba ang pinto na pinasukan mo o marami kang pinapasukang pinto? Today we'll talk about three important truths about this passage. The person of the door, Jesus alone, the path through the door, enter by faith, and the promise beyond the door. So let's begin. Ito po ang una. The person of the door, Jesus alone. Si Jesus lang ang pinto na kung siya ay papasukin natin, tayo ay makakatamo ng kaligtasan. Jesus says, I am the door. He's not giving an advice. He's making a declaration about who He is. He begins with the word, I am. Alam niyo ba na ang salitang I am ay pangalan ng Diyos sa Old Testament? It is not a casual language. It is the same expression connected to the name of God in the Old Testament. The great I am. So Jesus is saying, I am God. Jesus is not just pointing to a role He plays. He is revealing His identity. He is saying, I myself, I am the answer to the question of salvation. Then He says, I am the door. In the Greek word, itong salitang door na to ay tyra. Not a door among many doors, but the door. Ang pinto, ang daan. The one entrance, the one access point. In everyday language, this meant a real, functional doorway, not a suggestion, it's not a symbol only, but an actual way.
Sa mga nakikinig kay Apostle John nung panahon niya, this is really, really very powerful. Kasi nung panahon yon, yung mga pastol at yung mga tupa, minsan, tinataboy at ginagather ng pastol sa isang kuweba o sa isang bundok o sa isang bukid na walang pinto, pero yung pastol ang nagsisilbing pinto. Wala makakapasok na tupa at wala makakalabas na tupa nang hindi dumadaan sa pastol. Ganun ka-protective yung mga pastol. The shepherds would gather the sheep in a fold at night. There was no wooden gate. The shepherd himself would lie across the entrance. He became the door. Yan, sinasabi ni Jesus, ako ang inyong pinto. Nothing would come in without going through the shepherd. Nothing could go out without passing him. So Jesus is saying, I am your access and I am your protection. Pero maraming mga tao pa rin, nag-iimbento ng sarili nilang paraan. Gumagawa ng sarili nilang pinto. Akala natin ang paraan para maging masaya ang buhay natin ay pera-pera lang yan. Akala natin ang paraan para magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa buhay ay mga tagumpay at medalya at palakpak ng tao. Akala natin ang daan patungo sa Diyos o sa pagiging maayos ang buhay o magkaroon ng buhay sa langit ay yung pagpapakabuti at pagiging relihiyoso. Hindi pala. Some, they trust their religion. Some, they trust their achievements. Some, they trust their medals and badges. Some, they trust their good works. Yet, all these attempts are futile and empty. Kasi sila ay mga maling pinto, mga maling daan. Because to climb over the wall, instead of entering through the door, through Jesus Christ, we will never be sure of our salvation. Buong buhay ko po, ako po ay relihiyosong tao. Hindi nyo natatanong, pastor ho ang tatay ko, Christian ho ang pamilya namin. Palasimba, palabasan ng Biblia, mapanalanginin po kami. Naku, wala akong absent sa church, wala akong absent sa mga life groups, youth camps, youth retreats, lahat na sinalihan ko. Isang araw may nagtanong sa akin, Mike, kung oras mo nang mamatay, pare, handa ka na ba? Kinabahan ako, pinagpawisan ako. Parang magkakaroon yata ako ng diarrhea kasi hindi ko alam. Oo nga, no? Buong buhay ko, ako ay makadiyos, mabait naman ako, wala akong iniskam, wala akong niloko, wala akong sinaktan. Pero hindi ko alam na pag namatay ako, saan ako pupunta? Sabi ni Jesus, kung sino mang papasok sa akin, anyone who enters through me, they will be saved. Yun lang pala ang paraan, ano? Hindi yung ating relihiyon. Hindi yung ating pagpapakabuti. Hindi yung ating mga nagagawa sa buhay na ito. That's why sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, I am the way. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan. Walang sino man patutungo sa Ama nang maliban sa akin. So the question becomes now personal. What are you trusting in? Sino ang pinagtitiwalaan mo? Sino ang landas na sinusundan mo? Si Jesus ba? O maraming mga bagay? Because if Jesus is not your only way, He is not your way at all. Yan ang tanong sa atin, ano? You see, we insure our houses, we insure our business, we insure our cars, sometimes we insure our pets, we insure a lot of things. But the question for us is, have you insured your soul? Kapag oras mo na, pagka oras mo ng pagpiestahan, paglamayan, at 6 feet below the ground ka na, o nasa isang jar of urn ka na, handa ka na ba? Alam mo na ba ang patutunguhan mo pagkatapos ng kamatayang ito? So Jesus is telling us, okay, I am the door, but I'll tell you more. I'll tell you how to enter the door. Oo nga no, Pastor Mike. Paano nga ba pumasok sa pinto kung si Jesus lang ang pinto patungo sa kaligtasan? If He is the only door towards salvation, how do we enter that door? Anong requirement? Kailangan ba mabait ako? Kailangan ba meron akong nabigay na maraming cheque sa simbahan? Kailangan ba marami ako natulungan? Kailangan ba marami akong alam sa Bible? Kailangan ba magaling ako? Pagalingan ba yan? Palakasan ba yan? Pabaitan ba yan? Well, the answer is,
we enter simply by trusting Jesus Christ. Ito yung pangalawa, the path through the door. We enter by faith. Sabi ni Jesus, if anyone enters through me, whoever enters through me. The word whoever reminds us that the door is open to all. Kahit sino ka man, kahit ano man ang pinanggalingan mo, kahit na gano'ng kasama ang buhay mo, kahit na gano'ng karumal-dumal ang lahat ng pinagagawa mong kamalian, anyone who enters, whosoever believes in Him, this is where the invitation becomes personal. Lord, kasama pala ako sa iniimbitahan mo na lumapit sa iyo at magtiwala sa iyo. Yet there is a condition. You must enter. Kailangan mo magtiwala kay Jesus para makapasok sa pinto. The word enter comes from the Greek word eiselte. Ang ibig sabihin daw ng salitang enter ay the idea of a decisive action. Kailangan mo magdesisyon. It's not a slow drift. It's not a casual interest. It is a clear step of faith. From outside to inside. Papasok ka ba kay Jesus o hindi? Magtitiwala ka ba kay Jesus o hindi? This means it is possible to know about Jesus and still remain outside the door. You can admire Him, you can agree with Jesus, even talk about Jesus, and never enter the door. Yun ang problema. Tayo mga Pilipino, lumaki tayong relihiyoso. Kilala natin si Jesus, alam natin ang kwento ni Jesus, kaya nating kabisaduhin ang tungkol kay Jesus, kaya natin ipaliwanag kung sino si Jesus. Pero madalas, hindi pa tayo pumapasok kay Jesus dahil siya ang pinto. We can know Jesus, memorize Jesus, and explain about Jesus, and still remain outside the door. Yun ang problema. Because faith is not an observation. Faith is not a feeling. Faith is not an admiration. Faith is a choice. Faith is a decision to trust Jesus Christ. Na siya lang talaga ang makapagliligtas sa akin. Na yung kanyang ginawa sa krus ay sapat na para mabayaran ang mga kasalanan ko. Balikan nga natin yung nasusunog na building. You see the exit. You believe it leads to safety. Yet, if you do not move, you do not step through the door of safety, you are still in danger. Ganon din daw sa buhay natin. Alam mo na nga na si Jesus ang tagapagligtas. Alam mo na nga na siya yung exit door to safety. Alam mo na nga na siya ang daan patungo sa langit. Pero hanggat hindi mo siya pinagtitiwalaan, you are still in danger. Wala ka pa rin kaligtasan. Kakabaka-baka pa rin. Oh, Pastor Mike, pag namatay ako mamaya, o pag namatay ako bukas, o pag namatay ako next week, or next year, or 10 years from now, hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta. Pero kung nagtiwala ka na kay Jesus, tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, you have now entered the door. Jesus said, anyone who enters through me, anyone who enters the door, whosoever comes and believes in me, they will have eternal life. To enter through Christ means to place your trust in Him. Not partial trust, not shared trust, but a full confidence, a belief that He alone can save you. Alam niyo ba na ang pananampalataya ay hindi minamana? Hindi rin ito ipinapasa. Akala ko noon, Kristiyano naman ang mga magulang ko. Kristiyano naman ang pamilya ko. Kristiyano naman yung simbahan ko. Siguro naman ligtas na rin ako. Siguro naman Kristiyano na rin ako. Well, nagkakamali tayo. Hindi porke nasa garahe ka, ay kotse ka na. Hindi porke nasa simbahan ka, ay Kristiyano ka na. It's a personal decision to trust Jesus. Kailangan ikaw mismo ang tumanggap sa Kanya. Hindi pwedeng sumasabit ka lang o sumasabay ka lang dahil puro Kristiyano barkada mo. Siguro Kristiyano na rin ako. It's a personal decision. Even the phrase will be saved reminds us of something very powerful. It means that you are not saving yourself, but that God is the one who is saving you. Kasi sa totoo lang, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay sablay, lahat tayo ay hindi papasa sa katwiran at sa kabanalan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay hindi papasa. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. No one can save themselves. But when we trust Jesus,
God can save us. God is the one who saves you when you enter the door. So salvation is not something you achieve. It is something you receive. The question is, do you know about the door? Have you stepped through the door? Yan ang tanong sa atin sa umagang ito. Because salvation is not closeness to Jesus, it's not proximity to Jesus. Salvation is passage through Jesus. Ibang klase Minsan daw, kailangan daw nating matauhan at mapalalahanan na ang tunay na galak sa buhay, ang tunay na yaman sa buhay, na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi makukuha sa mundong ito. Sabi nga ni Apostle Paul, we live in tents. Itong katawang ito, tolda lang. Isang araw, isang pitik lang, isang bagyo lang, wala na. Ang bilis-bilis daw mawala lahat. Pero kung ang Diyos ang tunay mong kayamanan, kung ang Diyos ang tunay mong galak sa buhay, kung ang Diyos ang tunay mong kapayapaan sa buhay, mawala man lahat, nakatayo ka pa rin. Magunaw man lahat, masunog man lahat, meron ka pa rin malalim na kapayapaan at kagalakan. Di ba si Jesus nga nagsabi, meron daw 2 tao nagtayo ng bahay. Yung isa, ganda-ganda ng bahay, ganda ng finishing, marble, ang galing. Pero nakatayo naman sa buhangin. Pagdating ng bagyo, pagtaas ng baha, pag-ihip ng hangin, this house who stands on the sand, it goes crashing down. Pero yung isang bahay, sabi niya, hindi naman maganda. Simple lang. Pero nakatayo sa bato. Dumaan ang bagyo, umihip ang hangin, tumaas ang baha. Nakatayo pa rin ang bahay na ito. Sabi ni Jesus, ganun din daw ang mga buhay natin. Saan ba nakatayo ang buhay mo? Kung nakatayo yan sa pera, kung ang inaasahan mo ay tao, kung ang pinaninindigan mo ay negosyo, at ang kinakapitan mo ay mga tagumpay at mga bagay sa mundo. Pag dumating ang cancer, pag dumating ang kamatayan, kapag dumating na ang gulo sa buhay, wala ka ng kapayapaan, depressed ka na, nakatayo sa buhangin ng buhay mo, babaksak ka. Pero kung ang buhay mo ay nakatayo sa bato, ang Panginoon ang sinusunod mo, ang Diyos ang pag-asa mo, si Jesus talaga ang number 1 sa buhay mo. Oo, nagninegosyo, kumikita ka, at mahal mo ang mga pamilya mo, pero higit sa mga ito, Diyos lang talaga ang tunay mong bato. Dumating ang cancer, dumating ang bagyo, dumating ang kawalan, dumating ang sunog, dumating lahat ng problema at away sa buhay na ito, nakatayo ka pa rin. Jesus is inviting us, if you trust me, I'll take care of you. I will provide for you in this life, even in the next. But most of all, He says, I will save you. Ang ganda pala ng ating pinag-uusapan, Sabi ni Jesus, pumasok ka sa akin, ako ang pinto. Ito naman yung pangatlo, sinasabi ni Jesus. The promise beyond the door. Kapag pumasok ka na, meron pangako si Jesus. Security and satisfaction. Sabi ni Jesus, He will be saved and He will go in and out and find pasture. Tatlo pangako niya. Ang ganda. Jesus then describes what happens after you enter. You will be saved, you will come in and go out, and you will find pasture. Hindi ito mga basta-basta mga salita lang kasi malalim ang ibig sabihin ng mga ito. Yung una, you will be saved. As we saw, itong word na save na to, it means the rescue of God. Ito daw yung pagliligtas ng Diyos. Diyos mismo ang magliligtas sa atin kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. It is a guaranteed outcome. Ito yung insurance for our soul. When you enter through Christ, your salvation is secure. Kahit anong mangyari, mamatay ka man bukas, ikaw ay hawak ng Diyos. Yun, you will be saved. Langit ang punta mo, hindi dahil mabait ka, o magaling ka, o matalino ka, o palasimba ka. Langit ang punta mo dahil si Jesus na ang nagligtas sa'yo. Ito na yung pangalawa. Sabi niya, you will go in and out. You will come in and out. In the original language, this phrase describes a life of freedom and security. Yung kahit na anong gawin mo,
magkaroon ka man ng sakit, magkaroon man ng gulo sa pamilya, magkaroon man ng pagdarahop at kakulangan sa iyong mga pangangailangan, whatever it is you're going through, you are secure and you have peace. It was a common way of speaking about peace, living without fear. You will come and go. You will go in and out because you are under protection. You are not trapped. You are not anxious. You are secure. Ay, galing ano? Ito yung ang himbing-himbing ng tulog mo kahit baong ka sa utang. Ang tamis-tamis ng ngiti mo kahit ang daming nangaaway sa'yo. Yung ang payapa-yapa at panapanatag ng puso mo kahit ang daming gulo sa mundo. Kahit tumaas ang gasolina at diesel. Okay ka lang kasi alam ko merong Diyos na mag-aalaga sa atin. There is a God who cares for me and my family. And I will feel secure. Yun pala yung going in and going out. Ano? And then he says, you will find pasture. This is the promise of satisfaction. The word is nome. It means a place of nourishment. Yun, pasture, no? A grazing field where sheep are fed and cared for. So, it means you will truly discover a life of true satisfaction, not because you have all the wealth and all the success and all the applause and all the achievements, but because you have God, the God who provides, the God who cares for you, the God who gives you peace, even when the world is full of troubles. Di ba sabi ni Jesus, kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Itong kapayapaan na to, hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Yesus. Not maybe, not someday, you will find it, he says. Ang galing ano? Kristiyano lang ang pwede magsabi na, Lord, may cancer man o wala, payapa ako. Lord, may pera man o wala, panatag ako. Lord, may tagumpay man o wala, Lord, may kagalakan ako. Kristiyano lang ang pwede magsabi nun kasi alam natin na ang tunay na yaman natin ay si Jesus, hindi pera sa mundo. Na ang tunay na kapayapaan natin ay si Jesus, hindi relasyon sa mundo. Na ang tunay nating galak sa buhay ay ang Panginoong Diyos, hindi yung ating mga nakakamkam sa mundong ito. Teka muna, Pastor Mike, masama bang yumaman? Masama bang magnegosyo? Masama bang mangarap ng kaunlaran? Masama bang mag-atim ng mga pangarap mo na magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, magandang pamilya? Hindi. Lahat nga yan, blessing the Lord eh. When the Lord blesses us, it takes many forms. Sometimes it's finances, sometimes it's family, sometimes it's relationships, sometimes it's a good meal, sometimes it's a good time with your children, sometimes it's good business. Yan daw yung mga pagpapala ng Diyos, ano? Sometimes it's good health. But when the problem daw kasi is when we replace our God with the blessings that He give us. And we forget the blesser. The things we have and the blessings we have become a curse because we replace the giver with the gift. Mas pinahalagaan mo na yung regalo ng Diyos kaysa sa Diyos na nagbibigay. We are searching for the healing, no longer searching for the healer. We're searching for the blessing when we forget about the blesser. Di ba? Ilan yung mga pinag-pray nyo na magkatrabaho, binigyan ng Lord ng trabaho, nalimutan na ang church. Ilan yung pinag-pray nyo na yumaman, umunlad, mabayaran lahat ng utang. Doon nakabayad sa utang, nagkaroon ng pera, nalimutan na ang Diyos. Ilan yung pinag-pray nyo na pumasa sa board exam at magkaroon ng trabaho at maging champion at ma-promote. Pagkatapos ma-promote, ayaw na mag-pray, ayaw na mag-serve, busy na raw siya. Hello? Kalabitin mo yung katabi mo, parang ikaw yun ah. Di ba? Parang pinagpala ka ng Diyos, pero nalimutan mo ang Diyos. Hindi naman masama yung pagpapala eh. Di ba? Yung pag-pray mo na gumanda yung relasyon yung mag-asawa. Lord, pag-pray mo na maging maayos yung pag-aaral ng anak mo. Pinag-pray mo na gumaling na sana yung nanay ko. Na umunlad sana yung negosyo ng kapatid ko. Yun yung mga prayer talaga natin. Pero the moment na binibigay ni Lord lahat yun, huwag natin kakalilimutan na ang Diyos talaga ang tunay nating yaman, na ang tunay nating galak, ang tunay nating kapayapaan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Yung pala yung ibig sabihin ng finding pasture.
This is what Jesus offers. Not just rescue, not just insurance for your soul, but He is offering rest and satisfaction and true fulfillment that the world cannot give. Not just safety, but satisfaction. The world offers quick fixes, things that promise joy but leave you empty. But Jesus offers something deeper. Ongoing nourishment for your soul. Ang ganda ng meaning ng finding pasture, ano? He does not just bring you in for salvation. He takes care of you within. It's more than spiritual salvation. It is also a rescue from the things that rob us of true joy and fulfillment in life. Ang ganda, no? Wala nang iba. Wala nang ibang paraan. Si Jesus lang. So that's why Acts chapter 4 verse 12 says, "And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among people by which we must be saved." Ganun din sa Acts chapter 16. Then He brought them outside and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Paano ba ang paraan ng kaligtasan? And they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Kaya as John 3:16 says, "For in this way God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." So bakit naghahanap pa tayo sa iba? Si Jesus lang pala ang paraan patungo sa tunay na kaligtasan. In Christ you are saved, you are safe, and you are satisfied. At the same time, while we understand this is good news, bakit ba good news, Pastor Mike? Kasi ang bad news, lahat tayo papuntang impyerno. Ang bad news, lahat tayo makasalanan. Ang bad news, hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Ang bad news, walang religion na magliligtas sa atin. The good news is, merong isang tao na namatay para sa ating lahat. And that is Jesus Christ. The good news is, whosoever believes Him will not perish but have eternal life. Ang sino mang sa Kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na yung inaantay ng kapitbahay mo. Huwag ka na mahiya, sabihin mo. Ito na yung kailangan ng anak mong marinig. Huwag ka na matakot, sabihin mo, si Jesus lang talaga. Ito na yung kailangan ng kamag-anak mo, yung kasama mo sa opisina, na laging depressed, laging lasing, laging nag-aaway ang pamilya. Si Jesus lang pala ang kailangan mo. So, we who have received the good news should talk about the good news. We who know the love of God should share the love of God. Kasi, kung wala si Jesus, impyerno ang punta ng kamag-anak mo. Impyerno punta ng anak mo. Impyerno punta ng kapitbahay mo. Oo nga, Lord, itong magandang balitang ito, hindi ito dapat tinatago. Hindi ito dapat sinasarili. Kailangan ipakalat ko sa mga kumari ko, sa mga barkada ko, sa mga classmate ko, na kailangan nila si Jesus para sa buhay na walang hanggan. So today, we have a very simple life-changing truth. We have seen the person at the door, Jesus alone, not our effort, not our goodness, not our religion, but Christ. We have seen the path through the door, enter by faith, not just knowing, not just admiring Jesus, not just knowing about Him, but stepping inside the door and trusting Him. And we have seen the promise beyond the door, that in Him we are saved, we are safe, we are secure, and we are satisfied. So now everything comes to one question. Have you entered that door? The door is not hidden. The door is not locked. The door is not reserved for a chosen few. The door is an open invitation for all. Anyone who comes will find life. It is not far, it is right before us. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal, kayong nabibigatan na. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Today, we live in a world full of doors. So many ideas, so many beliefs, so many promises that claim to lead us somewhere better. Yet Jesus invites us to stop searching and start entering. The question is simple. Will we recognize the door and will we walk through it?